Isa na namang pambubudol ni Marcos Jr. mga kadonatics ang naisimulat sa Kongreso. Paano nangyari? Well, natatandaan nyo yung sinabi niya mga kadonatics na every year daw, 1,000,000 na pabahay. Alam nyo ba kung anong nangyari mga kadonatics? Sobrang pambubudol talaga. Napansin nyo ba mga kadonatics, from campaigning until now, isa-isa nang naglabasan yung mga pambubudol ni Marcos Jr. At isa ito na, ay nako, magagalit ka na lang. Panoorin natin. From 6 million until 2028 will only be 300,000. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Tumawa. Alright. Yung ating pinapangarap na 1 million homes a year. Layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng 1,000,000 pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. 10 months, nag 1.2 million na si Sec Jerry. Tingnan natin. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector siya, nagagawa niya talaga eh. Layunin po natin na magpapatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Before we proceed, I just want to clarify. The original target Ay, grabe talaga. So it means mga kadonatics yung sinabi niya na may 1.2 million na in 10 months. Ang nangyari, eto. of 6 million housing units by 2028 of the 4PH or the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, our new target for 4PH alone will be 300,000. Yung 4PH target po natin, uulitin ko, from 6 million until 2028 will only be 300,000. Ang nagagawa po, ang nat-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. That's the real number po ng 4PH. So, 1,400 at yung sinabi mga kadonatics. In 3 years yan in 3 years. Asan na yung 1 million per year? Dapat may 3 million na ngayon. Grabe talagang pamubudol, di ba? Nabudol na tayo sa election mga kadonatics. Binoto natin siya. Yung kampo niya. Ngayon, binudol pa tayo sa flood control projects na sabi niya na may 5,500 na flood control na daw nagawa at may gagawin pa. Yung 20 kilos na bigas, asa na ngayon? Nag-ooperate pa. Budol din yun mga kadonatics. Eto, yung pabahay, isa-isa nang naglabasan yung pambubudol ni Marcos Jr. mga kadonatics. Ewan ko na lang kung anong masasabi ni Castro dito mga kadonatics kasi lahat naman yung mga sinasabi niya, puro papuri sa Pangulo. Di ba? Wala ka talagang marinig na negatibo sa kanya. While, on the other side of the coin mga kadonatics, puro paninira sa mga Duterte yung mga sinasabi niya. Ang target po ng 4PH is 6.5 million home. Mr. Chair, ang 6.5. target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we explain the reduction to the people? Ba't po natin Number binaba? one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. This is the realistic number, no, na hindi rin naman madaling makuha, honestly, no. Pagka hindi natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000 hindi natin ito ma-achieve. So, ito talaga, to answer you, ito lang talaga yung kaya 300. Whether we like it or not, we have to be transparent about this, na hindi na namin tatamaan yung previously target na 6 million. So, you have set a more realistic target na. Yes, Mr. Chair. Opo. And the main reason na hindi po na-achieve yung target, ang unang-una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit buhusan natin ng pera yan, in reality, hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad, yung mga developers, contractors, and others na suportahan yung 6 million units in 6 years. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang realistic lang po namin nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair.
Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Nadatnang ko po yan na 6 million. No? So, anyway, moving forward, pinaliwanag ko po kay Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic. At the same time, hindi rin po ito madaling ma-achieve. This is a very challenging number. 300,000 itself is a challenging target, Mr. Chair. 1 million homes a day, a year. Sobra naman yung edad. From 6 million until 2028 Ay, nako. will only be Ay nako, grabe talaga. Presidente natin mga kadonatics. Ewan ko na lang kung to the max na talagang pabubudol niya. Can you imagine? Ha? Magsasabi ka ng ganyan para pabanguhin yung pagkapangulo mo sa taong bayan. Puros bungok mga kadonatics. Ewan ko talaga kung may advisor ba itong presidente natin kasi mukhang wala eh. Bakit siya makapagsalita ng ganun? Like, you can even imagine mga kadonatics bilang isang pangulo, magsasabi ka ng mga ganyang figure. Ha? Napaka-accurate pa talaga. Anong nangyari? 300,000 ang target nila until 2028, not even 10% sa sinabi ni Bongbong Marcos. That is only 5% mga kadonatics sa 6 million. So nakita niya, may budget talaga mga kadonatics. So saan na yung budget for 6 million? Saan na yung pera? Or, ewan ko na lang talaga, magaling lang talaga sa salita. Saan na daw yung mga tagapagtanggol ni BBM? Well, natutulog na oh. Pero ang pondong inilabas dyan ay pang 6 million homes. Oh, exactly. Tama. Saan na yung pera? Baka trilyon mga kadonatics. May nabasa ako at binirefy ko talaga mga kadonatics kung gaano kalaki yung 1 billion. Yung flood control project natin, mga billion yung nakurakot ng gobyerno sa taong bayan. Ngayon mga kadonatics, ang 1 billion, gaano siya kalaki? Nabasa ko yun mga kadonatics na if you count 1 to 1 billion mga kadonatics at magbigkas ka ng 1 number mga kadonatics per second, aabot ka ng 37 years. 37 years. 1 to 1 billion yan ha? Ganyan kalaki ang 1 billion. At sinabi pa doon mga kadonatics, it's almost impossible mga kadonatics na mabigkas mo yung isang numero per second kasi ang haba yan pagkaabot na ng hundreds and hundreds thousands. So, the estimation is 1.3 second. So, kung bibilang ka mga kadonatics from 1 to 1 billion, abot ka ng 57 years. That is one number per 1.3 second. Ganyan kalaki yung 1 billion. Tapos pinag-uusapan natin dito, trillion sa budget. Di ba? Sa DBM budget mga kadonatics, 6 trillion. Well, anong masasabi nyo dito mga kadonatics, ha? Kasi, nako, nakaka-high blood talaga ang Pangulo natin. Nakaka-high blood yung gobyerno. At eto, may isang hindi kilalang figure mga kadonatics na nagsiwalat na kung anong mangyari daw sa kanya, sisihin si Romualdez. Gaano katotoo? Eto, panoorin natin mga kadonatics. Para mapatunayan nila lahat yung mga sinasabi nila ay totoo. Magmula kay Maagago, Nico David. Gusto kong bumalik ng Japan guys, pero ayaw nila ang pabayaan umuwi ng Japan. Ito ay nikakapang ako ngayon, pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago. It makes sense. At iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kabal ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Well, I've been trying to find out mga kadonatics kung ano yung background sa video na to. Hindi ko makikita eh. So, if ever alam nyo mga kadonatics, comment down below kung ano yung pinagsasabi niya dito. Kasi, one thing for sure, kilala natin si Romualdez, di ba? And this is all about politics. Please comment down below and thank you so much mga kadonatics and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.